Buhay na buhay ang Ama, di mapaparam sa daigdigan ay patuloy na buhay. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa aklat ni Isayas, sa araw na yaon ay aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, nasasalamatan kita. Sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo. At ako'y iyong inaliw. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Walang tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Pahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Mawit kayo ng pupuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling niyo ang dakila at ang banal ng Israel. Sadyang maaawit mo ng parangal at papuri ang Ama, kapag tuwirang siya'y nadama at kinilala mo bilang anak niya. Sa kabila ng mga kaganapan sa daigdig na pasalamat at kayong mahay na malakas at malulus. Sa kabila ng mga maraming takot sa buhay ng tao, patutuo at palatanda ang buhay ng Ama ng kalingat. Sapagkat ang sa maghapon, alam mo na kung sino ang nagtagup maghapon. Kapag nagising ka sa umaga, alam mo na kung sino ang nagbangon pa sa iyo at nagmulat ng iyong mga mata. Kapag gumalaw ka, alam mo na kundi ikaw na may Diyos na buhay. Kung wala kang Diyos na buhay, wala kang paggalaw. Kaya sa araw-araw, maging gabi man, purihit parangalan, Diyos na buhay. Mula sa aklat ni Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo, lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi niya alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila kain. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Seboim? Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito pang magwasak. Hindi ako pumarito pang magwasak. Nagsugo ang Ama ng anak bugtong upang buuin buklurin ang mga anak niya, upang ang mga nagulapi ay upang ang nalayo ay ilapit niya, upang ang nabulagan ay magliwanag, upang ang mahihina ay palakasin,
upang ang kaligtasan ay ibigay, upang ang buhay na walang hanggan ay kamti. Halikayo mga inibig, mahal, kitain niyo sa tuwin ang pag-ibig ng Ama. Bakit may Hesus na binaba? Hindi ginusto ng Ama ang pagsusunog ng handog ng mga anak niyang nauna sa lahat ng tao sa panahon ngayon. Kaya't ibinaba ang tunay na berbo, ang tunay na hain, ang tagapagligtas, na kung kikilala at kikilalanin, ang pangunawa ay ibibigay, ibubukas ng Ama sa diwa ng bawat isa. May pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang bangkay na sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, na nila binali ang kanyang binti. Subalit, lulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatuto. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, paggiha, masda nila ang kanilang sa buhay ng tao. Maraming katanungan, maraming itatanong, maraming naitatanong. Bakit ganito? Bakit may mayaman? Bakit may mahirap? Bakit may matangkad? Bakit may pandak? Bakit may maitim? Bakit may maputi? Bakit may matalino? Mangmang. Bakit may pinalad at may palad? Meron bang hindi mapalad? Lahat ng tao ay mapalad. Lahat ng tao ay binuhay ng Ama. Kinalugdan niyang buhayin ng mga tao. Ngunit kalugod-lugod ba ang lahat ng tao sa pananaw niya, sa ginagawa nila? Nalugod siyang buhayin ng tao upang may sumamba, magpuri, magpasalamat, dumakila, at tumingala sa kanyang kapangyarihan, kumilala sa kanyang kadakilaan, tumanggap sa kanyang pagmamahal, at kilalanin siyang Diyos ng katotohanan. Mapapalad ang patuloy nagsusumakit na makilala at kilalanin niya ang Ama sa kabila ng lahat. Nasa puso nila ang pagmimit na makilala siya, paglingkuran siya, mahalin at ipahigit
sa kanila. Walang ama bilang Diyos ng katotohanan na mapahamak ang mga anak niya. Iisang Diyos ng katotohanan, iisang Diyos Ama na nagtataglay ng kapangyarihang di kayang tularan at matutularan. Isang Diyos ng katotohanan na nang dahil sa kasalanan, nagbigay ng kaparusahan. Nang dahil sa kamalian, nag-aalay ng pagtama at pagiging marapat ng tao upang makilala siya at maitama ang buhay. Pinapaging dapat ng Ama na lahat ng mga anak niya ay maitama ang diwa sa mali at baluktot na pag-iisip, sa maling pananalita, sa masasakit na pananalita, sa masamang loob, sa damdaming hindi tama. Palad niyong nagpapakababa sapagkat alam Diyos na dakila, Diyos na mahiwaga, may Diyos na mapagpala, may Diyos na buhay. Pagharian kayo, mga minamahal ko, magnilay, magbulay kayo. Walang dilit iba, hahango sa tao, magdudulot ng liwanag, magbibigay ng tapang, upang ang kaduwagan ay malabanan. Walang magpapatibay ng mga butot litik, matibay na paninindigan, walang pagkukuna, maliban niyong Ama, na tunay ang pagmamahal. Kaya't ang salita niya'y huwag talus sirain, pagpakliin, agkat katotohanan. Kaya't ang wika niya'y buhay sa mga buhay na tunay. Ang pagtitiwala at paniniwala, nagmimitig sa buhay at nagsasabuhay, pang patuloy na maramdaman, buhay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. O kay buti Mama, sadyang kay dakila mo, salita mo'y makapangyarihan sa buhay ng tao. Sino man ang tumanggap at kumilalang ganap sa iyong espiritu, madarama sa puso nila ang buhay na pag-ibig. Sapagkat ikaw ay noon, ngayon at kailanman, nagmamaliw, napaparam, mamamatay ang iyong wagas na pagmamahal. Di lilipas at di kukulangin anuman ang sa iyong hain, sapagkat siniksik mo ang biyaya at pagpapala sa daigdig upang pakinabangan ng lahat ng iyong mga anak. Di mo man pinagpantay-pantay ang kanilang kapalaran, di mo man pinagpantay-pantay ang guhit ng palad, di mo naman pinagpantay-pantay at di mo man pinagpantay-pantay ang haba ng daliri at haba ng buhay. Subalit, ang iyong pag-ibig ay pantay kanino man. Ang iyong paglingap ay pantay kanino man. Binigyan mong isipan sentido mo ng tao, panggamitin sa mabuti at di sa masama.
Binigyan mo ng buhay upang pabutihin mo at hindi pasamain. Magamit mo sa daigdigang ito bilang liwanag na dulce espiritu upang makilala ang liwanag mong walang kamatayan. Ginamit mo ang tao sa mga banal na salita mo. Ginagamit mong patuloy ang mga anak mo na bubuhay sa ngayon at mabubuhay sa ibang panahon, sa daratal na panahon, sapagkat hindi ka tutugot at di magmamaliw ang iyong salita. Ang salita mo na nga, na walang kailanman makapagbibigay ng ibang salita. Na totoo, tapat, makatwiran, makatotohanan, makapangyarihan, maliban ikaw na pinagmula ng buhay. Kung magkagayon nga, Ama, patuloy mo silang buksan, patuloy mo silang paunawa ang iyong mga salita. Patuloy mong bigyan ng pangunawa. Patuloy mong ipamahagi at ibahagi ang iyong banal na aral. Sapagkat ikaw ang siyang nakababatid ng isip at damdamin ng tao. Ikaw ang nakalilirip, ikaw ang nakatarok. Pagharian mo sila, pangunahan mo sila, puspusin mo sila ng galak, ng tuwa sa puso ng bawat isa. Yaong mga anak mong tuwirang kumikilala at tumatanggap sa iyo bilang espiritu, maramdaman, buhay ka, o Ama ko. Ama ng lahat, Ama ng kataas-taasan, ang Diyos ng katotohanan at Diyos ng buhay. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Napakahiwaga ng buhay. Sadyang mahiwaga. Sisimula ka pa lamang isipin mo lahat ng maisip mong mga nangyayari sa buhay mo, mga nangyari na sa buhay mo, sa mga lumipas na panahon na matatandaan mo pa't maalala mo. Mayroon na namang nagaganap na dapat kang pagnilayan dahil araw-araw nangyayaring maganda at mabuti sa buhay mo, na sa palagay mo man, parang hindi maganda. Ngunit kapag binigyan mo ng pagninilay, masusuri mong maganda pa rin ang dulo. Kuminsan, akala mo, bakit ka pinasasakitan? Bakit ka pinahihirapan? Bakit? Yan ang tanong. Kapag pagtanto mo, na pagnilayan mo, ka pala pinahirapan, lamang patatagin, ibig ka lamang pagtibayin, palakasin sa iyong paniniwala, sa iyong pananampalataya na mahiwag. Buhay ba ang Diyos? Matapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo. Meron bang taong hindi nagkakasakit? Meron bang taong hindi magkakasakit? Sa buong buhay niya hindi nagkakasakit, hindi nagkakasakit. Ba, Diyos siya. Pag di siya sapagkat ang kailangan din nagkakasakit. Kaya ay sakit para pagaling, para gamutin, paraan at kaparaanan. Kaya sabi, ang lahat ng maramdaman ay kaya niyang pagalingin. Ang lahat ng uri ng sakit ay kaya niyang ipagtagumpay sa nilalang. Ang lahat ng pagdurusa ay kaya niyang balhati kanino. Ang lahat niya ng pinagdaraanan ng tao ay kaya niyang sadya kahit saan dako. Kaya, ano man ang pinagdaraanan mo, tumbak, patag, tinikan, batuhan, walang magsasadya sa'yo. Tanging Diyos lamang
at ang tagapagligtas na tinatawag, dalanin mo't nakikilala, alam mo, sakitan din, kinasakitan din, ikaw ay tao, kay anak ng Ama, lahat ng pasakit, tapos. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo, mga minamahal, magdilay at magkulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, salita niya ay buhay na buhay, aral niya'y katotohanan, walang hindi siya nababatid kanino man. Pagkat siya'y Diyos na marunong, na makapangyarihan, na tunay ang kagalingan, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamabuti, pinakabanal, pinakamakapangyarihan, sapagkat Diyos nga ng katotohanan. Tao, ano mula sa'yo, maaari ka humingi sa Kanya. Ngunit ang mayroon ka, hindi niya ihingin at hindi niya binibigay. So, ano yun? Kasalanan na taglay ng tao sa sariling gawa niya at udyok ng kalaban. Kaya hindi niya ginawa ang kasalanan. Hindi niya nilikha ang kasalanan. Ngunit may lumikha sa kasalanan at may bumuo ng kasalanan. Sino? Kalaban niya. Kaya noong panahon ni Adan, nilinlang si Eva. At kung inyo susubaybayan at babaybayin ang istorya ng talambuhay ng mga ninuno, mga propeta, walang nagpasarap sa pagliling. Walang puro sarap, sarap at tuwa, sarap at ligaya, sarap at kagaanan ang pinagdaanan. Kaya, kilala mo ang Ama at nakikilala mo siya, alam mo ang lahat ng dinaranas mo at pinagdaraanan, isang pagpapatotoo. Kapag lumalapit ka sa Kanya, marami kang pakikita na ikaw ay anak niya at marami siyang ipakikita sa iyo na tunay nga siyang Ama mo na sinusundan mo. Kaya nga, masasabi mo sa Kanya, Panginoon, kaawaan mo ako. Panginoon, kaawaan mo ako. Ikaw ang liwanag ng buhay ko. Ikaw ang nagsisilbing tanglaw ko, Panginoon. Tulungan mo ako. Sapagkat ibig ng Ama, lagi kang nakakagunita, nakakaalala sa Kanya, humihingi ng tulong niya, humihingi ng habag niya, humihingi ng saklolo mo. Sapagkat siya lamang ang tunay na makasasaklolo sa iyo. At may susuguin siya at mga sugong gagamitin din sa iyo. Sapagkat ang anak ng Ama ay may kabutihan na binibigay siya sa bawat isa. Kaya kung taglay nyo, kabutihan sa puso nyo, sa isip nyo, anak kayo ng Ama na nagsisilbing halimbawa niya at patotoo kay Ama ninyo na butihin, tinanggap nyo. Kaya't masasabi nyo, Panginoon, kaawaan mo ako. Pagkat ikaw ang tunay na dapat mahabag sa akin. Naiba man ang iyong tinig, naiba man ang iyong salita, naiba man ang iyong katauhan, isang Ama pa rin
sa'yo lumikha, ang sa'yo nagbigay buhay, ang sa'yo dapat tingalain, ang sa'yo dapat sambahin, ang sa'yo dapat pagtiwalaan. Na huwag magbabago ang iyong isip at huwag magbabago yung damdamin sapagkat isa lamang sa Diyos para sa lahat. Kaya't masasabi mo, Panginoon, salamat sa iyo. Kapag naramdaman mo na kung paano kanya sinaklolohan, kung paano kanya pinagbigyan, kung paano kanya kinalinga, kung paano kanya hinulagpos, kung paano kanya pinatatag, kung paano kanya pinatibay, kung paano kanya pinalakas, kung paano kanya pinagaling, kung paano kanya kinukupkop, kung paano kanya inaaruga. Sapagkat alam mo, siya lamang ay sapat na Diyos sa dakila. Panginoon, o kay buti mo, Ama. Sapagkat sadyang kay buti ng Ama, kaya't kung makikilala mo siya, masasabi mo, butihin siyang Diyos, magpakailanman. Ang Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Tulad ng tinig, maaring itaas, maaring ibaba. Kaya't ang organisto ay hahabol. Titipa. Sa unay mababa. Biglang nabago tinaas. Ganyan ang buhay. Maaring ibago ng Ama at baguhin ang buhay mo. Kung ikay payak, nasa mababang maralita ang buhay mo. Di mo namamalayan. Di mo mamamalayan sa pag-araw-araw mong buhay, sa pagkilala mo sa kanyang matuwid na pagkilalang tapat. Kaiiba, nababago, takbo ng buhay mo. Kaya't lagi kang maniwala, magtiwala sa kanyang mahiwagang gawa, sa kanyang mabuting salita. Buhay bang Ama? Kaya kapag nakamit mo na ang pagtatagumpay sa mga hiniling mo, kahit hindi mo ipangalandakan, kahit hindi mo ipangalandakan sa kapwa mo, siya lamang ang pinangalandakan mo, siya lang ang pinagkakalandakan mo, siya lang ang pinararangalan mo at pinupuri. Lugod na siya, tuwang-tuwa pa siya. Sapagkat dahil kababaang loob mong nasasalamatan siya, pinupuri siya na walang kayabangan, kundi sa kanya mo naalay ang katapatan. Kaya't masasabi mo, salamat sa iyo, aking Amang mahal. Sapat nubay mo at pagkalinga mo. Salamat sa iyo sa lahat Ama na binigay mo sa akin. Bahaging totoo, sa isip ko'y di ko kaya ito. Kahit saan, di ko makikita, kundi dahil sa'yo, lumingap sa akin, nagpahalaga at nagbigay ng lahat. Kaya't papuri ay aking iaalay, sa'yo'y parangal. Di ko akalain, ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Kaya't ang sabog ko'y manahan sa iyo. Liwanag ng diwa ko'y ipanahan mo ito. Binuksang isip ko'y patuloy buksan mo. Nang makaunawa sa lahat ng ibig mo, o aking Ama,
puso kong taglay. Yung pag-ibig mo patuloy maramdaman. Magtibay sa akin, ikaw ay lahat para sa buhay ko. Pagkat walang iba sa lahat-lahat ng tao. Maliban ng Ama, ng lahat ay kayang ibigay niya. Maliban ng kasalanan na di niya ibibigay at maibibigay. Kaya't mula sa lakas, sa liwanag, sa kasiglahan, sa kalusugan, sa kapayapaan, sa kagalakan, sa pagtitig, sa katighawan, sa buhay mong taglay, sa kalwalhatian, sa iyong tagumpay, isa lamang ang magbibigay niyan. Hanging Ama lamang, ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at Diyos pagpakailanman. Dumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ekarameneyahan, ekarameneyahana, ekarameneyahana. May panaginip nagaganap at natutupad kapag pinatupad ng Ama yung magandang panaginip. Ngunit kung ang panaginip mo'y masama, wag mo isipin. Sapagkat makapagpapagupo ng sarili mo at magbitakot sa iyo. Pag ang napanaginip ang Diyos at ang mabuting panaginip ay taglay mo, kanapan, kakamtin. Buhay bang Diyos? Masaya bang Diyos? Maligaya ba kayo? Ay sarap. Pag nilayan nyo, kayo mismo magsuri. Kapag lagi kayong nakatuon sa mga banal na salita na gustong-gusto nyo basahin, na gustong-gusto nyo matutunan, na gustong-gusto nyo malaman, gustong-gusto nyo pagnilayan, naiiba yung damdamin. Naiiba. Babago kayo. Subalit, pagtuunan nyo ng pansin ang ibig ng sanlibutan, ang layaw ng katawan, ang pita ng laman, at hilig ng katawan, ang gusto ng laman at gusto ng katawan, ang dulo. Habang nasisiyahan kayo, sa palagay nyo'y kaligayahan, dun sa palagay nyo'y kasiyahan, dun sa wala kayong kailangan, dun sa inyong pananagana, dun sa inyong kaligayahan, pang tao at pang lupa. Kapag dumatal, kakaya. Tubo kayo, hina kayo, dahil patutotohanan ng Ama, kapag bagay, kasiyahan na pangsanlibutan at panglaman, ang material at pagkain, ang kapangyarihan, ang katanyagan, sapagkat siyang pagmumulan, mabuting kalooban, malinis na kaisipan, at tibay ng kalooban. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Kaya yung matatalinong tao, patuloy lang hanap. Ang Diyos ang patuloy nilang dinadama. Ang Diyos ang patuloy nilang kinikilala. Ang Diyos ang patuloy nilang naasam-asam, anahan sa kanila. Ayan. Diyos na ito. Rin ang Diyos ay kaya. Kaya bang Diyos? Kaya, sana
Kapag kayo ay nagnilay, pare, gaganap, pagtatapos gagawa ang salapi. Walang magagawa ang kapangyarihan ng tao. Walang magagawa kain. Magagawa talino. Isang iglesia. Nalibang ka, karunong, katalinuhan mo, kayamanan mo, bagay na nasa iyo, katanyagan mo, kasikatan mo, kapangyarihan mo. Kapag nakalimot ka sa Ama, pag tinapik sa lahat, kaya. Huwag bang Diyos? Huwag bang Diyos? Kaya mapapalad kayo na tunay, pagkilala, pagdama, at nadama, Diyos, Ama. Palad kayo, Kanya humuhugot, sa Kanya humihingi, sa Kanya pagpalain. Ay na. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin ka, Ama, purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, tutukso ka ng kalaban para ikay panlumok, panghinain at gupo. Ang Ama'y hindi ka tutuksuhin, hindi kay gugupo, ka panghihinain, hindi ka babayang halog mo. Sino ang dapat mong tanggapin? Sino ang dapat mong kilalanin? Sino ang dapat mong panahanin? Tunay mo, lakas. Kaya't magpapalad kayo, araw-araw ay nanghahawakan sa salita at di sa inyong kakayanan, at di sa inyong kapangyarihan, at di sa inyong karunungan, at di sa katalino, at di sa yaman, at di sa inyong taglay na anuman, kundi sa Kanya lang, upang patuloy niyong maalaya ng purihin ka, Ama, purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama, purihin ka. Purihin ka, Ama. May mga taong kahit mumurahin lang ang bagay niya, magandang pagka mahal-mahal kundi sa bagay, walang kwenta yun. Ngunit sa salitang banal, walang bagay-bagay yan, nabagayan yan. Lahat ng tao, kung tatanggapin yan, bagay nilang lahat tanggapin. Bagay nilang dapat manahan. Sapagkat babagayan lahat ng taong tumatanggap salitang banal. Gagandang isip, gagandang loob, aayos sa katawan,
aayos sa buhay. Kaya iba yung kasuutang nilalapat sa katawan kaysa sa salitang banal na ninanamnam na pumapasok mula ulang talampakan manunod sa buong kalamnan. Bagay, kapag binili mo ng mahal, hindi yun ang makapagbibigay sa iyo ng pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal ng Ama, hindi binibili, binibigay lang. Nararamdaman mo kung paano ka naliligaya ng. Ang pagkain, iba't iba ang lasa niyan. Iba't ibang panlasa ng tao. Subalit, kahit iba't ibang panlasa ng tao, isang bituka lang din ang gigiling. Papasok na nakabalikat, nakabalibat sa loob. Subalit, ang salitang banal, walang dudurog na bituka dyan. Isip ang nanamnam, kalooban ang makararamdam. Kaya't kung tao lamang, makakainin niya ang kanyang kaluluwa at katawan. Hindi ang bituka lang niya, hindi ang katawan niya lang ang bubusugin. Sapagkat alam niya, nangangailangan din ang kanyang kaluluwa, nangangailangan din ang kanyang katawan. At isa lamang ang magpapakain ng kaluluwa at katawan, ang Diyos na buhay. Pangpatuloy mo siyang maalayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti mo, Ama, sadyang kay dakila mo. Salita mo'y buhay at makapangyarihan sa mundong ito. Sino man ang nakanamnam at tuwirang nabuksan ng diwa't nakaunawa, malalasap nilang tamis ng buhay at tamis ng iyong pag-ibig, na doon ay patuloy nilang lalasapin sapagkat nagpapasarap ng buhay. Sapagkat ikaw ay Diyos ng katotohanan, magpakailanman. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, patuloy kang dapat sambahin sa katotohanan, sa pangalang Jesucristong binabasa mundo bilang nagkatawang taong Berbo at Mesiyas, anak mong isin. Kaya't kung patuloy lamang kikilala sa iyong kapangyarihan, malalasap nila at matatanto kay buhay sa lupa. Kaya't patuloy ka nilang aalayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, naway, nabusog kayo, wanag kayo, tumigla kayo, tumakas kayo, gumaling kayo, sa anumang uri ng karamdaman, sa pamagitan ng kadakila at kapangyarihan ng Ama, ng kinigap nyo na ng pag-aalinlangan, pang sa gayon, katapos ng gawain, masigla ko na. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di
ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat pinika niya, manalig ka na. Bawat araw ako may nakalaan. Mayroon magandang mangyari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Meron pa. Mamaya na tayo. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat rinika niya, lagi niyang sinasambit, may magagawa siya. Kaya kung pinagtitiwalaan mo ang salitang ito, may magagawa siya. Lagi kang aasa, lagi kang magtitiwala, lagi kang maniniwala na magagawa niya. Ay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng kapwa mo, sa lahat ng tao, sapagkat mahal na mahal ng Ama ang buong sangkatauhan, ang buong sanlibutan na kanyang nilikha, binuhay ang tao para may magparangal, may magpuri, magpasalamat, kumilala sa kanya, hindi para parusahan, pasakitan, ngunit pasok ang kasalanan, kaya't ibinibigay pagbabalik-loob, pagbabagong buhay, pang mahango ang tao sa parus at ay bigay kaligtasan. Kaya sa inyong lahat, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, mayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, kapayapaan sa inyong lahat, liwanag ng buhay, patuloy na pag-asa at pagpapala sa inyo ay kamtan, pagpalain. Yo, tayo na.